pong 3 chopper ni Saldico, tinangkang i-register para daw po maibenta. Biruin nyo, magbibenta na ng mga ari-arian si Saldico kasi syempre mga kababayan, kailangan niya ng malaking pera pag nagtago siya sa ibang bansa. Hindi pwedeng wala siyang pera doon. Ngayon, sinusubukan niyang ibenta yung kanyang 3 chopper mga kababayan. So ito, play po natin. Posible nang ituring na hugante si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico, oras na maglabas ng arrest warrant ang korte. Umuwi man daw o hindi ang dating kongresista, tiyak na hahabulin ang nakulimbat niyang yaman at pera. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Alam mo, Saldico, sisihin mo yung mga kamag-anak mo ng flex ng yaman nila. Nang dahil sa pagpiplex ng kayamanan nila, ng yaman ninyo, ayan, nabisto, nagaling pala sa hindi maganda. Tapos ngayon, ang pinakamasakla pa dyan, nakamonitor ang gobyerno kung paano ninyo i-dispatcha yung mga yaman ninyong yan. Biruin nyo mga kababayan itinangkang i-register, ito pong 3 chopper para maibenta. Kasi nga naman mga kababayan, kung i-register po yan, maibebenta nila ng madali. Kasi nga, unang-una mga kababayan, possible na mapalitan din nila ng pangalan na nagmamay-ari, ito po mga chopper na ito. Ngayon ang problema dito, nakamonitor pala ang gobyerno sa mga asset at ari-arian ni Saldico. Kaya hindi nila po ito basta-basta maididispatcha. 3 choppers na pagmamay-ari Highly Iris Curado, mega love shoutout ni-resigned Ako Bicol Party List Representative Saldico ang sinubukang i-deregister ng mga kumpanyang konektado sa kongresista. Yan ang napag-alaman ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon daw sa report ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kaya umano sinusubukang i-deregister ang naturang aircraft assets ay para maibenta ang mga ito. Dahil hindi mo maibebenta at hindi maibibili, mabibili ng gustong bumili nun kung hindi i-register sa Pilipinas. Ang maganda, napigilan natin yung pag-register. At may standing order na ang CAAP, lahat ng air assets na in-identify natin, hindi pwedeng i-register. Kabilang sa 4.7 billion pesos worth of aircraft assets ni Ko ang isang Gulfstream 350 na nagkakahalaga ng 36 million US dollars at 2 Augusta Westland AW1398 na 16 million US dollars each. Kasalukuyang nakabinbin sa Anti-Money Laundering Council ang request ng DPWH na i-freeze ang assets na ito. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na duda siyang uuwi pa voluntarily si Ko at posible raw na itaas sa fugitive ang status nito oras na mag-issue ng arrest warrant ng korte. Isa si Ko sa top beneficiaries umano ng flood control anomalies at Tsaka partida mga kababayan, hindi naman po kasi district representative itong si Congressman Saldico Ito po ay representative ng isang party list. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kung titingnan ninyo, kung sino pa yung mga wala namang gaanong constituent, sila pa yung mga malalakas mangulimbat. Kung tutusin, maiintindihan pa sana natin yan kung congressman ng halimbawa, 1st District ng Cagayan, 2nd District ng Cagayan. Kasi may mga constituent po yan pagka party list na ganito mga kababayan, saan nila dinadala yung mga malalaking pondo na nakukuha po nila? Wala naman silang mga constituent. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali kasi wala naman silang distrito na hinahawakan. So anyway, tuloy pa natin. Budget insertions. Umuwi man o hindi, hahabulin daw ng gobyerno ang assets ni Ko. Ngayon na nag-file ng ICI sa Ombudsman, we will ask for the freezing of all these assets, bank accounts, real property, air assets, potential sea assets, land assets, mga sasakyan. Lahat yun kailangan habulin. Samantala, opisyal nang nanumpa ang mga bagong talagang undersecretary ng DPWH. Sina Aray Perez bilang bagong USEC for Operations in charge of Convergence Projects and Technical Services. Arthur Bisnar bilang USEC for Regional Operations. Charles Calima Jr. bilang USEC for Special Concerns. Ricardo Bernabe III bilang USEC sa Office of the Secretary. At Samuel Torgano bilang USEC for Legal Services. Sila ang tinaguriang clean-up crew ni Secretary Dizon. Sa gitna ng isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. So ngayon maliwanag mga kababayan na tinitingnan na po bilang pugante ito pong si Saldico. Kasi unang-una,
bukod sa nag-resign na po siya, umalis na po siya sa kanyang trabaho bilang kongresista, maliwanag naman po naman po kaysa pa sa sikat ng araw na talagang wala nang balak umuwi ng Pilipinas si Saldico at magtatago na po yan. Dahil nga mukhang mabibigat yung mga kakaharapin niya na posibleng kaso laban po sa kanya mga kababayan. Kasi yung plunder mga kababayan, mabigat na kaso yan. Ngayon kapag ka nasampahan ng kaso, itong si Saldico, matik yan mga kababayan na kapag ka na-aresto yan, makukulong po talaga yan. So ang isa pa dyan mga kababayan, bukod pa po dito sa issue pong ito, may isa pa tayong issue na nakita na kung saan ito daw pong si Congressman Terry Redon, tinawanan daw mga kababayan, sinabihan na nakakatawa at di ka panipaniwala ang mga akusasyon daw po ni Escudero. Dito daw po mga kababayan, sa Kamara de Representantes at dito kay Romualdez. Ito, pakinggan po natin. Tinawag na sarswela lang ni Senator Chis Escudero ang investigasyon ng Kamara sa flood control scandal. Kunin natin ang sagot dito ng co-chair ng House Infrastructure Committee na si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon. Congressman Redon, magandang gabi po sa inyo. Gabi, maraming salamat po sa pagtawag. You're welcome, sir. Ano po ang inyong reaksyon dito sa sinabi ni Senator Chis Escudero na sarswela lang ito, script ni dating Speaker Martin Romualdez para ilihis yung issue mula sa mga congressman at dalin sa mga senador? Well, una sa lahat, hindi ko maintindihan kung ano yung pinagsasabi ni Senator Chis, no? Kasi una sa lahat, walang script yung House Infrastructure Committee laban sa kanya or kung sino man ng senador. Kasi kung meron ng script, sa totoo lang, dapat sinalang na ho namin agad si Secretary Roberto Bernardo na talaga nagtuturo dun sa kanya pong kaibigan na si Maynard Wu. Na sinagabagsakan daw po ng kickback para sa flood control projects, no? So, yun yung una. Pangalawa, hindi na namin pinagplanuhan yung pong pagsasalita ni Bryce Fernandez kasi second hearing na po eh. Sinalang po si Bryce na nagtuturo po dun sa dalawang senador na sangkot po sa Bulacan na flood control corruption scandal, no? So dapat sa unang-una pa lang ho, sinalang na ho namin sila pero hindi ho namin yung ginawa. At nagrereklamo si Senator Chis, no? Sabi niya, yun daw ho campaign donation daw ni Lawrence Lubiano, lahat naman daw, meron daw pong gano'n. Pero at saka tingnan nyo mga kababayan na kaya nabisto kasi itong si Chis Escudero at saka itong si Lawrence Lubiano ng Centerways Construction na nag-donate ng 30 million dito kay Chis Escudero. Itinanong naman po kasi yan mismo doon po kay Lawrence Lubiano at inamin nga po niya mismo mga kababayan na nagbigay siya ng 30 million peso sa campaign funds ni Chis Escudero. So hindi po scripted yan. Hindi po gawa-gawa yung kwento na yun kasi yung nagbigay ng donasyon sa pangangampanya o sa campaign funds ni Chis Escudero ang mismong nagsabi na totoo na nagbigay siya. kailangan din ho natin maging, kung meron pong script, ang sinasabi niya ba, si Congressman Chel Jokno, premyadong abogado, mataas ang integridad sa publiko kasama sa script na ganito? Tingin ko po hindi. Kaya ang pagtingin namin nakakatawa at hindi po kapanipaniwala yung binabanggit po ni Senator Chel. Balikan ko lang, Congressman Redon, yung una niyong sinabi. Kung ganun din, sabi niyo, isa sa dapat na una niyong ginawa ay imbitahan si Yusek Bernardo. Why didn't you invite him siguro at the first or the second hearing? Ikaw ba ay may Amerikanong? Pero mga kababayan, hindi ko sinasabi na inililigtas dito si Romualdez ha. Si Romualdez dapat niyang harapin yung mga matitinding aligasyon sa kanya kasi ako naniniwala ako na hindi gagalaw si Saldico nang hindi alam ni former House Speaker Martin Romualdez. Kasi syempre close sila eh. Magkadikit sila, magkatropa sila mga kababayan eh. At may mga times na lagi sila magkasama. Imposible naman na hindi alam ni Martin Romualdez yung ginagawa ni Saldico. Parang halimbawa, kami ni Tol Chris Ulo, lagi kami magkasama mga kababayan. Imposible naman na hindi alam ni Chris Ulo yung mga ginagawa ko at hindi ko alam yung mga ginagawa ni Tol Chris Ulo. So parang ganun lang din mga kababayan. Etong si Romualdez at ito pong si Saldico. Kaya nga, kung ano man yung mga aligasyon kay Martin Romualdez, much better harapin niya. Ano po, at kung mapapatunayan naman na wala siyang kasalanan, absuelto siya sa issue pong ito. Pero kung mapapatunayan na siya ay nagkasala, kailangan niya ring magbayad at kailangan niyang panagutan yung mga ginawa po nilang kalokohan ni na Saldico. Anyway, tuloy pa natin. Diba? Diyan pala si Tol Chris Ulo. Anyway, tuloy natin mga kababayan. Unang sa lahat, it's an unraveling of the witness. Ang problema lang kasi dito mga kababayan, kay Chis Escudero ngayon lang siya nagsalita kung kailan nadali na siya, kung kailan nahuli na siya.
Dapat noon niya pa ibinuking yan. Yes, eh. Di ba? So, you have to go to the first witness na talagang magbibigay ng mga salaysay. And yung talagang pinagsimulan ho niyan, sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Henry Alcantara. So, kumbaga, there was no reason at that point on the second hearing na isa lang pa po siya Undersecretary Bernardo. Yung trigger naman po for him to be able to speak in the Blue Ribbon Committee was not our hearing, but it was the confession of Henry Alcantara in that Senate Blue Ribbon Committee. So, kumbaga, there was no reason for him to be invited to our... Tsaka mga kababayan, naamin na nga kami. Si Tol Chris Ulo kasi, ang totoong ano niyan, Chris Escudero yan. Chris Escudero yan. Si Tol Chris Ulo. Tapos ako naman mga kababayan, ang apelyido ko talagang tunay, Jake Romualdez. Hindi, charot lang. our proceedings at that point. Dahil hindi pa nababanggit talaga yung pangalan ni Yusek Bernardo doon sa inyong pagdinig. Ilan ho yung naging pagdinig sa House? Sorry, pakiulit po, ma'am. Ilan po ang naging pagdinig ninyo dalawa sa po. infra? Dalawa po yung lang po. pagdinig. Yes. And I do recall, Congressman, na nag-usap po tayo. Bakit ho hindi nagkaroon ng follow-up ang inyong hearing? Well, ito po ay sinuspindi na ho namin dahil tumatakbo na ho yung ICI eh. Tama. So, indefinitely suspended na po ito to give way to a full and impartial proceedings po of the Independent Commission for Infrastructure. Right. But I do recall that wala pang ICI noon. Wala pang desisyon noon na itigil yung inyong infra committee hearing. Pero nagtagal po nung tinanong ko po kayo, kailan ang susunod na hearing, ang sabi niyo wala pa. It took about, I don't know, this is not very specific, sir, but maybe 7 to 10 days thereafter na mabuo ang ICI. Bakit ho hindi ninyo kaagad isinunod yung pangatlong hearing? Well, ang totoo, syempre, nagbubuo din ho kami pa ng mga ebidensya, dokumento, like what we were stating, and in our conversation also, parang we were wrapping. Hindi, dapat ang sinabi dito ni Congressman Terry Redon, dahil nahihirapan po kaming ipatawag si Magalong. Nahihirapan po kaming ipatawag si Magalong, yung iba pa, sina Saldico, sina etc. Kaya po much better na pinatigil na lang namin. Picking up Bulacan, and we were going to new areas already like Benguete and Rocknetting. So we had to be able to complete all the documentation. Pero syempre, it was a continuing conversation with the committee chairs on making a decision kung magtutuloy ba tayo o hindi. Lalo tigit at that point, like I think as last week, talagang tumatakbo na ho, nagpapatawag na ho ng mga witnesses and resource persons po ICI. So, yung sa Bulacan, Congressman, yung sinabi niyo po sa Bulacan, ano po? Kasi pwede hong magsanga-sana yon na ipatawag din yung mga congressman doon sa Bulacan. Di ho ba 6 or 7 districts of Bulacan? So that malalaman natin kung sila nga ba ay proponent, ano ang kanilang naging parte dito sa tinawag ni Senator Ping Lacson na most notorious sa flood control province. Tama po yun, pero to be very clear, yung pong pangalan ng mga kongresista po, yung tatlong mga kongresista, hindi po yan nabanggit during our proceedings eh. Nabanggit po yan sa Blue Ribbon, not in our proceedings. No? And we were very focused on yung ano po talaga, yung ghost projects firstly. Play hard. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, pag ipinatawag yung mga, tandaan nyo pag ipinatawag yung tatlong kongresista, yung pangalan, yung tatlong nabanggit mga kababayan doon sa Senate Blue Ribbon Committee na from Bulacan, pag pinatawag yon, lalabas yung senator na naando sa blind item ng Abante. Lalabas yun mga kababayan, maniwala kayo. Makikilala ng taong bayan kung sino yung senator na tumatawag doon sa mga kongresista para maningil ng utang na loob. Pinabanggit po na talaga pong abigayan po ng napakaraming pera dito po sa mga tao po ng DPWH. Sapat na ho ba para sa inyo yung pagbibitiw ni Zaldico? Well, I think, syempre, it's the first step, yung pong pag-alis niyo sa Kongreso. Pero pangalawa, at I think ito naman yung sinasabi ng Kongreso at kahit po ng palasyo ngayong araw na ito, former Congressman Zaldico will still have to face all the charges and cases that will be filed against him in the Philippines. No? So, however that will be, inaantay din ho natin kung paano yung pagtakbo talaga ng DOJ, NBI, Ombudsman filing against him. Particularly related po, yung sa binabanggit po, I think kahapon, doon po sa mga Mindoro substandard projects, allegedly. Oriental Mindoro. Sir, did you think that babalik ho si Congressman Zaldico dito sa Pilipinas? Because I do recall you were saying that inimbitahan na po ng komite si Congressman Zaldico. I do recall when we talked about 3-4 days, 5 days. Sabi ni Jerome once,
Yung blind item, ayoko magsalita. Ayoko magsalita. Days prior to our conversation, did you think may plano pa siyang bumalik? Did you think he was going to resign, sir? No, I didn't expect that he would resign, no? Kasi siyempre, by resigning, he would lose the protection of the House, eh. Hindi ba? Ibig sabihin, like what Senator Lacson had stated already today, I think, he has lost yung pong privilege po na interparliamentary courtesy. So, ibig sabihin, he will be asked to actually attend. If he fails to attend, then a subpoena will be issued against him. No? So we will see how that will actually be undertaken. Kasi parang ang status na ho niya talaga, basically, hindi na ho siya member of the House. No? So yung courtesies will not be implemented on him anymore. Do you think he's going to come home and face the charges against him? Baka malabo. I don't know. I haven't spoken to him. I haven't seen him for some time. No? So I can only base on what he had stated that he has an intent to return. So as to the time... And then si Saldico, mga kababayan, in my personal opinion, malabo nang umuwi yan. Malabo nang umuwi yan para harapin yung mga matitinding aligasyon niya dito sa ating bansa. Mukhang malabo nang umuwi yan. Kasi alam nyo naman, mga kababayan, ng plunder, wala pong piyansa yan. Once na mapatunayan na nakakommit talaga ng plunder, ito pong si Saldico, lalo na't pinakakasuhan na po siya, mga kababayan, ng ICI, maliwanag naman na makukulong po talaga yan. Kaya ang gagawin niyan, mga kababayan, siguro, lahat ng mga pera na nakulimbat nila, gagamitin nila, mga kababayan, para ipamuhay sa ibang bansa para magtago. In the same time, saka na sila babalik ng Pilipinas kapag lipas na etong usapin pong ito. Kasi makukulong po talaga, mga kababayan, yang si Saldico once na mapatunayan na nakumit niya nga, mga kababayan, yung pangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino kapag napatunayan na siya po ay guilty sa mga kasalanan yan. Anyway, tuloy pa natin. Timeline for that. I'm not quite certain as to when that will be. And dito po sa kanyang pag-resign, diyan po sa House of Representatives, does this somehow, makakatulong ho kaya ito dito sa mga nagiging akusasyon laban sa kanya na parte ng Kongreso na posibleng yung buong Kongreso ay na-damage o na-apektuhan dahil sa mga akusasyon laban kay Congressman Zaldico? Well, siyempre, I think it's one step forward, no, to restoring trust to both houses of Congress. Pero I think what is most important for the public at this point is for actual personalities to face charges, eh. So may makasuhan po talaga at may mapanagot po rito. So I think ang bola ay nasa ICI, ang bola po ay nasa mga law enforcement agencies na po natin at this point as to how they will actually file airtight cases against all the tamaan na po involved. kung sinong dapat tamaan. I think yung most talaga yung pinaka, and to be very fair to the Senate po, sila ho yung nag-unravel nung hindi legislator po involved, eh. Yung pong within the executive kickbacks, hindi ba? So yan po yung I think binabantayan din po ng mga kababayan natin, yung pong intervention po nung isang Department of Education Undersecretary and talking to Undersecretary Bernardo for a 15% kickbacks on unprogrammed appropriations. No? So I think that is something that we had never seen that. So hats off to Senator Lacson for this. Ayan. Kita nyo, mga kababayan, maliwanag, walang sisinuhin. Ngayon, ang tanong dito, paano madadali itong si Saldico? Malabo na ngang umuwi ng Pilipinas yan. Ang kailangan gawin, pag nasampahan ng kaso, nalabsan ang arrest warrant, mga kababayan, ipatrabaho na sa Interpol. Para nang sa ganun, mga kababayan, maaresto din yan ng katulad ni na Tebes. So anyway, ang isa pa dyan, mga kababayan, kung titingnan nyo din po, may nagtatanong dito na paano daw itong si Mark Villar. Ang pagkakaalam ko po about po kay Mark Villar, isa po siya sa ipinapatawag ng ICI. Kasama itong si Romualdez, and then yung iba pa, mga kababayan, na napangalanan ng mga senator ay ipinapatawag sa ICI, mga kababayan, para magbigay ng kanilang panig. In the same time, kapag hindi naging satisfied ang ICI at matibay yung ebidensya laban kina Mark Villar, dito kina Romualdez, posibleng masampahan din ang kaso, yan pong mga yan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ay tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo, mga kababayan, hinggil po dito, mga kababayan, sa sinasabi ni Congressman Terry Redon na nakakatawa lamang daw po at hindi ka panipaniwala ang mga akusasyon ni former Senate President Chis Escudero dito daw po sa mga taga-kamara at dito daw po, mga kababayan, kay dating Speaker Martin Romualdez.